Praise God, purihin ang Panginoon. Isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa. At ngayong umagang ito, nagagalak po tayo sa Panginoon sa mga pagkakataon na ang Diyos ay patuloy nating pagpupurihan, pararangalan, luluwalhatiin ang kanyang banal na pangalan. Kaya saan man po tayo naroong panig ng mundo, magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon. At hayaan po natin na ngayong umaga, patuloy po nating parangalan ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na walang katulad, ang Diyos na walang kaparis. Hallelujah. Awitan po natin ang Panginoon, Panginoon sa iyo'y lumalapit. Hallelujah. Panginoon sa iyo'y lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa mo nitong puso. Panginoon, sa iyo'y lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa mo nitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyong kapayapang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko, kayo ay manahan. Panginoon, sa iyo'y lumalapit, hinahangad ang pagkalinga niyo. Walang ibang nais, kundi ang makilala kayo, naway dinggin sa mo nitong puso. Pagkat sa iyo ang buhay ko, nasa iyong kapayapang hinahanap. Tanging kayo, Jesus, ang kailangan sa puso ko, kayo ay manahan. Sa puso ko, kayo ay manahan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, ngayong umagang ito, Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan minsan pa. Sa inyong kagandahang loob, Panginoon, na minsan pa, ang bawat isa ay binigyan mo muli ng buhay, ng lakas, Panginoon, upang patuloy na makapaglingkod sa inyo. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, saan man naroon po ang bawat isang aking mga kapatid, sila man ay naroon sa ibang bansa, o nasa kapatagan, nasa kabundukan. Salamat po sa inyo sapagkat alam po namin, kayo ang Diyos na patuloy nagbibigay sa amin ng lakas upang kami ay makapagtagumpay sa aming pakikipagbaka sa buhay pananampalataya. Hayaan nyo na sa oras na ito, Panginoon, sa lahat po ng mga sumusubaybay at makikinig at makikiisa sa pag-aaral po ng inyong salita sa FB Live na ito, Panginoon. Dalangin po namin, bawat isa, O Diyos, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, ng katatagan, ng pagsama ninyo, Panginoon. Lord, salamat po, Banal na Espiritu. Inaasahan po namin ngayong umaga ang inyong pagtuturo sa amin, ang inyong pagpapalakas, at higit sa lahat, ang pagsama ng inyong kapangyarihan. Pagpalain po ninyo, dakilang Diyos, ang inyong lingkod na gagamitin ngayong umaga.
maging ang lahat ng patuloy po na makikinig at patuloy na sumusubaybay sa pag-aaral po ng inyo pong mga salita. Salamat po sa inyo. Patuloy na kayo ang maluwalhati, maparangalan, madakila ng inyo pong mga anak dahil kayo lamang naman talaga ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kapurihan, ng karangalan at ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang umagang muli sa bawat isa na sumusubaybay at nakikisa po sa gawain ito. Ang gawain pong ito ay mula po sa District 2. Ang inyo pong lingkod, Pastor Alex Requintil, sa pangunguna po ng aming minamahal na Supervisor, Ma'am Rebecca Masaredo Quijada. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos natin ay Diyos na mabuti. Diyos na kailanman ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. At patuloy na nararanasan natin ang kanyang biyaya kung tayo po ay patuloy na sasampalataya at magtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa aklat po ng Santiago chapter 1, verse 21 po ang ating pag-uusapan. Napakabiyaya po at punong-puno po ng pagtuturo ang mga talatang ito sa aklat po ni Apostol Santiago sa chapter 1, sa verse 21. At ganito po ang sinasabi: Kaya talikuran na ninyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Purihin ang Panginoon. Ang talata pong ito ng Biblia ay ituturo sa atin ng talatang ito kung paano po tayo magkakaroon ng isang susi sa tagumpay. At alam natin na ang susi ng tagumpay ay nasa tunay na pagpapakumbaba at pagtitiis. Kaya nga dito sa ating pong binasa, sa aklat ng Apostol Santiago, kaya talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Pinapayo po ng may akda na si Apostol Santiago sa ating lahat na mga Kristiyano at mga mananampalataya na patuloy daw po nating talikdan ang ating maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos at itanim sa ating mga puso sapagkat ito ang makapagliligtas sa atin. Alin daw po ang makakapagligtas sa atin? Napakaliwanag na ang sinasabi dito ay ang salita ng Diyos na dapat na naitanim na sa ating mga puso. Alam po natin na kaya nga ang prinsipyo ng Biblia, paano ba magkaroon ng tunay na kaligtasan ang isang tao? Ang siya po ay sumampalataya sa salita ng Diyos. At hindi naman tayo magkakaroon ng pagsampalataya sa salita ng Diyos kung wala pong mangangaral ng kanyang mga salita. Kaya simula nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon at nagkaroon tayo po ng conversion, yung pagiging born again Christian, ay patuloy na po nating tinalikdan ang maruruming gawa at inalis ang masasamang asal at buong puso po tayong nagpapakumbaba na patuloy nating tinatanggap at ipinamumuhay ang mga salita ng Diyos na ating pong napapakinggan, na ating pong nababasa, na atin pong na-encounter sa pamamagitan ng ating pakikinig ng kanyang salita sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. At ang sabi po doon, ito ang makapagliligtas sa atin. Maliwanag po mga kapatid ko sa Panginoon na sa totoo lang ay
ano ba talaga ang sinasabi ng aklat ng Santiago chapter 1. Ang mga talata, kung ating babaybayin ang chapter 1 ng Santiago, ay medyo po may kalawakan po ito. Amen. Kaya dun sa ano ba ang susi sa tagumpay, upang tayo po ay ano ba ang susi ng ang susi sa tagumpay ay nasa tunay na pagpapakumbaba at pagtitiis. Kaya kung gusto nating magtagumpay sa larangan ng pananampalataya, sa larangan ng pakikipagbaka sa buhay pananampalataya, ay ang sekreto po rito ay ang pagpapakumbaba at pagtitiis. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito hanggang sa langit na bayan na inihanda ng Diyos sa ating lahat kung hindi po tayo susunod sa prinsipyo na ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya kung gusto nating tayo po ay palaging isama ng Diyos sa parada ng tagumpay, sa pakikipagbaka, ang kailangan po ay ang tunay na pagpapakumbaba at pagtitiis. Kasi nga po, marami pong mga Kristiyano ang gustong magtagumpay pero hindi po sila sumusunod sa prinsipyo o sa principle ng Biblia. Kaya ang isang pattern po na patuloy nating dapat sundan upang tayo po ay magtagumpay sa ministeryo, magtagumpay sa buhay paglilingkod, makapagtagumpay sa pakikipagbaka sa gawa ng sanlibutan, sa gawa ng kaaway, ay ang susi po ay yung salitang pagpapakumbaba at pagtitiis. Amen po. Sino po ang gusto na magtagumpay sa buhay ni ito? May dalawa po akong sekretong sasabihin sa inyo, at ito ay nakuha natin sa aklat ng Santiago, ang salitang pagpapakumbaba at pagtitiis. Kaya ngayon sinasabi ng Santiago chapter 1 verse 2, mapalad mga kapatid, magalak kayo tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ano daw po ang sabi ng Santiago chapter 1 verse 2? Magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Ano po ang reaksyon ng mga Kristiyano kapag dumaraan ng mga pagsubok? Iba-iba po ang reaksyon. Yung iba po pag may pagsubok, ay ano po, nagmamaktol. Yung iba pag may pagsubok, sumusuko agad. Yung iba pag may pagsubok, nagrereklamo. Pero nang sabi ni Apostol Santiago, mga kapatid, maggalak kayo. Amen. Ang sekreto pala, kapag may mga pagsubok tayo sa buhay pananampalataya, dapat po tayo ay nagagalak. Kapag mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Bakit nga po mga kapatid dapat tayo magalak? Bakit hindi tayo dapat tumangis o mag-back out? Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Amen. Ang resulta po pala, kapag tayo po ay nagagalak, kung dumaranas tayo ng iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay, pakikipagbaka, sa pananampalataya, ay lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong mapagtagumpayan ang pagsubok na iyan. Amen. Maliwanag po yun, mga kapatid. Kasi alam naman natin na hindi magpapadala ang Diyos ng iba't ibang pagsubok nang hindi po natin kayang mapagtagumpayan. Napakaliwanag po niyan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya kung may pagsubok na ipinapahintulot ang Diyos sa atin, dapat po tayo ay magalak. Magalak kayo kapag ay dumaranas ang iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyong lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang pagsubok na iyan. Amen. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, tandaan po natin, hindi tayo pwedeng magtagumpay sa labanan, sa pakikipagbaka kung hindi tayo susubukin.
Kaya nga kung may mga pagsubok na ipinapahintulot ng Diyos sa bawat isa sa atin, kailangan tayo po ay sumunod lamang sa Panginoon. Magalak tayo, Lord. Alam po namin, kung may pagsubok man ngayon kaming pinagdadaanan, may mas magandang plano kayo sapagkat lalo kaming tatatag ang pananampalataya. Lalong ilalagay mo sa aming puso ang may mas maganda pa kayong plano sa buhay na ito. Amen po ba? Tandaan po natin na kung may pagsubok, huwag tayong susuko, huwag tayong magmamaktol, kasi sa kabila ng pagsubok na ito, lalong magigipang maganda, lalo pang itataas ng Diyos ang antas ng ating pananampalataya. At kapag nakita po natin na pagtagumpayan natin ang lahat ng iyon, magiging matagumpay ang lahat ng ito. Ibig sabihin, lalo kang magiging matibay doon sa iyong pinagdadaanan noon. Amen pa? Amen po ba? Para po ba ito merong stepping stone ay kinakailangan kung gusto mong talagang magamit ka ng Panginoon, oo, may pagsubok, may problema, pero kinakailangan hindi tayo hihinto, hindi tayo titigil na lalong magpagamit sa Diyos kasi naniniwala tayo habang tayo po ay gagamitin ng Panginoon, ang kaaway ni si Satanas ay hindi rin titigil. Pero mas makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran kaysa kay Satanas. Amen po ba? Sapagkat alam ninyong magdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Kapag maraming pagsubok, maraming problema, ito ay lalong mas magiging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sa verse 4, kaya nga tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang pagkukulang sa buhay na ito. At sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Ang kailangan po ng isang mananampalataya para magtagumpay sa buhay na ito ay, ano sabi po dito? Dapat kayong magpakatatag. Amen. Magpakatatag. Hallelujah. Yung katatagan po sa buhay pananampalataya ay wag natin iwawaglit sa buhay na ito. Kailangan nating magpakatibay. Kaya nga ang sinasabi ng salita ng Diyos, kaya nga magpakalakas kayo, magpakatibay kayo sa Panginoon. Amen. Bakit? Alam natin, yung kalakasan ay nagmumula lamang sa Panginoon. Walang ibang makapagbibigay ng kalakasan kundi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya kung mayroong mga pagsubok, hindi naman talaga magpapadala ang Diyos ang hindi natin kaya mapagtagumpayan. Yun ang una nating iisipin. Ang alalahanin natin, oo, may pagsubok, may problema, may tukso at hindi yan nawawala. Pero mas makapangyarihan ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Amen. Sa verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas. Hallelujah. Upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Ano po ang sinasabi ng Bible? Hanggang wakas. Hanggang hindi dumarating ang Panginoon. Kailangan tayong magsikhay. Kailangan tayong lubos na kumilala sa Kanya. Lubos tayong maglingkod sa Panginoon ng pinakamabuting paglilingkod sapagkat ang nangako sa atin ay totoo. Siya'y magbabalik at ang babalikan lamang ng Panginoon sa Kanyang pagdating ay yung mga nagpapatuloy. Amen. Yung mga totoong nakikipagbaka. Kaya kung gusto nating magtagumpay, tuloy lang ang laban sa buhay pananampalataya. Bakit? Ang magtatagumpay ay yung hindi umaayaw. Glory to God. Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga Kristiyano na isasama sa parada ng tagumpay ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik ay yung mga taong totoong nagpapakumbaba at nagtitiis. Kaya sa buhay pananampalataya, wag natin po nga itsapera itong salitang pagpapakumbaba
at pagtitiis. Ito po ay napakagandang pattern ng mga Kristiyano. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung salitang pagpapakumbaba at pagtitiis, ito din po ay dapat po nating tularan at malakaran sa buhay paglilingkod. Sa verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok. Sa verse 5, ngunit kung kulang ang karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Kaya nga, ang kailangan din po natin sa pagiging anak ng Diyos, mahingi tayo palagi ng wisdom sa Panginoon, ng karunungan mula sa Panginoon. Sapagkat kapag tayo po ay dayain ng kaaway ni Satanas, hindi tayo magtatagumpay. Kaya nga, sabi sa Santiago, ngunit kung kulang ang karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Sa buhay pananampalataya, kailangan natin na humingi sa Diyos ng gabay, ng patnubay, ng karunungan kapag dumaraan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok at problema. Kailangang magkaroon tayo ng direktibang paghingi ng karunungan buhat sa banal na Espiritu upang hindi tayo malihis at magkasala laban sa Panginoon. Kaya napakahalaga po nito. Amen. Sa verse 12, mapalad ang taong nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niya mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya ang gantimpala, ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kaniya. Kaya nga, kapag tayo daw po ay nanatiling matatag, nanatiling matapat sa Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, ano po ang magiging reward sa atin ng Panginoon? Sa pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin ninyo ang gantimpala. Hallelujah! Ano po yung gantimpala na tatanggapin ng mga mananampalataya? Ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino raw po ang tatanggap ng gantimpala ng buhay na walang hanggan? Yung pong mga nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Yung mga Kristiyanong nanatiling matatag, nanatiling nagtiis sa kabila ng mga pagsubok, at pagkatapos ng mga pagsubok na ito, may gantimpala po siyang tatanggapin. At ang gantimpalang ito ay ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kaniya. Ang tatanggap lamang po mga kapatid nito ay yung mga totoong naglingkod, totoong nagmamahal, totoong sumusunod sa Panginoon, totoong siya po ay nagbigay ng buhay sa Diyos. Hindi pwedeng tumanggap ng buhay na walang hanggan ang mga taong hindi totoong sumunod, nagpakumbaba at nagtiis sa ministeryo ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Kaya kung dumaranas man tayo ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso kahit kanino. Napakaliwanag ng Santiago chapter 1 verse 13. Huwag sabihin ni numang kapag siya'y dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi rin naman niya tinutukso ang tao kapag hindi rin niya tinutukso ang sino man. Minsan nagkakamali po tayo.
ng ating pangunawa. Kala natin na nagpapadala ng tukso, tandaan natin mga mananampalataya, tinutukso ako ng Diyos. Hindi po kailanman ang Diyos nanunukso sa tao. Tandaan po natin yan ha. Ang nanunukso po sa tao ay sino? Ito po ay galing ay sa kaaway. Kaya napakaliwanag doon sa 13, huwag sabihin naman na kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, ay tinutukso siya ng Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso, o hindi matutukso ng masasama at hindi naman niya tinutukso ang sino man. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa kanyang sariling pita. Paano daw po natutukso ang tao? Pag siya po'y napatangay sa kanyang sariling pita, yung pita ng laman. At alam natin, ang tukso ay hindi galing sa Diyos. Ang tukso ay galing sa kaaway na si Satanas. Noong ba mang una sa aklat po ng Genesis, di po ba, na ang tukso ay ang ahas. Kaya mapapansin po natin dito, mga Kristiyano na minsan ay sinasabing tinutukso ako ng Diyos. Hindi po kailanman ang Diyos nanunukso. Ang sabi ng 4, natutukso ang tao. 14, kapag siya'y naakit at napatangay sa kanyang sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo, nag-uug at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin na kailangan ng isang Kristiyano ay palaging may karunungan. Hingi tayo ng karunungan sa Panginoon. May mga Kristiyano kasi na ang akala ang Diyos ay nanunukso. Hindi po kailanman ang Diyos nanunukso. Ang tao po ang natutukso dahil siya po ay madaling maakit at siya ay palagi nagpapatangay sa kanyang sariling pita. Yung kasalanang namamayani sa kanya, sa kanyang pagkatao. Kaya nga noon sabi noon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Dapat ang lahat po ng mga pita ng laman na ito na namamayani sa ating buong pagkatao ay pinapasakop natin kay Kristo, sa Panginoong Hesus. At kapag ipinasakop natin sa Panginoong Hesus ang ating buong pagkatao, magkakaroon tayo ng tinatawag na conversion, yung tinatawag na pagbabagong buhay. At ang pagbabagong buhay na ito ay kailangang maranasan ng lahat ng tao kung gusto nating tayo po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Amen. Kaya, mga kapatid ko sa Panginoon, napakabilis po ng ating oras. Napakaganda po ng ating paksa kung ating babaybayin. Ang aklat po ng Santiago, chapter 1. Dito po natin matatagpuan ang susi ng isang matagumpay na buhay. Ay ang sekreto po ay nasa tunay na pagpapakumbaba at pagtitiis. Kaya mapapansin po natin at bubuurin ko na rin po ang aklat ng Santiago. Sa aklat po ng Santiago, ano ba ang layunin? Ang aklat po ng Santiago, ang layunin na may layunin na ang tukso at pagsubok na ating hinaharap. Magdudulot ng dalamhati kung magpapadaig tayo sa tukso. Amen. Pero kung lalapit tayo sa Diyos na may pagpapakumbabang puso at humingi sa Kanya ng karunungan, ibibigay niya ito ng walang pagmamaramot at panunumbat at magbubunga naman ng pagtsatsaga. Kung titisiin natin ang mga pagsubok at iiwasang mahulog sa kasalanan, tayo po'y magiging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay natin. Amen po ba? Bilang mga minamahal na anak ng Diyos, makasusumpong tayo ng tunay na kapayapaan
kahit na humarap man tayo sa mga pagsubok at tukso sa buhay na ito. Inuulit ko, mga kapatid ko sa Panginoon, mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos na mga minamahal ng Diyos, makasusumpong tayo ng tunay na kapayapaan kahit na humarap tayo sa mga pagsubok at tukso. Kung tayo po'y maging ganap at walang pagkukulang sa buhay na ito dahil sa ating pagpapakumbaba at mga pagtitiis na patuloy na ipaparanas sa atin ng buhay na Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan ngayong umaga. Ang Diyos natin ay Diyos ng punong-puno ng kabutihan at katapatan na sa atin ay palaging pumapatnubay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ngayong umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa maikling oras sa pagbubulay-bulay po ng inyong mga salita. Amin pong panalangin, Panginoon, na patuloy nawa ito naming maisakatuparan sa tulong at biyaya po ninyo, na ang tunay na susi ng tagumpay ng isang mananampalataya ay nasa pagpapakumbaba at pagtitiis, gaya ng halimbawang iniwan ng aming Panginoong Hesus nung siya'y narito pa sa lupa. Kaya Ama naming Diyos, sa lahat po ng mga sumusubaybay at nakikinig at makikinig pa ng inyo pong gawain ito ng pangaral ng inyong salita, dalangin po namin, Ama, na patuloy po kayong magpahayag pa, kumilos po kayo, mangusap po kayo, Panginoon, at tulungan nyo kami na bawat isa sa amin ay maisakatuparan po namin ang inyo pong mga tungkuling ipinagkaloob sa amin bilang mga pastor at mga ngaral ng Ebanghelyo ninyo. Lord, dalangin din po namin ngayong umaga sa lahat po ng may mga kapatid po namin na anuman ang kanila pong mga panalangin, ang mga pagdaing at mga pagsamo sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy silang samahan, pangunahan sa lahat po ng mga magtatrabaho, Panginoon, ang pag-iingat po ninyo, ang proteksyon ninyo at pagpapala ninyo ay patuloy mo pong ipagkakaloob sa kanila. Patuloy mo kaming samahan sa maghapong ito, pagtagumpayin po ninyo kami, balutin kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, at patuloy na kami ay samahan ninyo at patuloy na iparada sa parada ng pagtatagumpay. Panginoon, amin din pong ipinapanalangin ngayon. Lahat din po ng mga may dumadaan ng pagsubok, mga problema, mga suliranin, ang iba po ay may karamdaman sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang Diyos na patuloy na tumunghay sa kanila. Iunat ninyo ang inyong mapagpalang kamay sa lahat ng may sakit at karamdaman. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon o Diyos, nang dahil sa iyong mga latay at sugat, ang lahat ng karamdaman ay pinagaling na ninyo. Kaya lahat ng sumasampalataya sa inyo na may karamdaman ngayon sa kanila pong mga bahagi ng katawan, I declare healing right now in the mighty name of Jesus. Lord, salamat po sa inyo. Pagpalain po ninyong maghapong ito, dakilang Diyos. At ayan ang inyong mga anak ay patuloy niyong pagpalain at i-bless sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa inyong mayamang kapurihan, karangalan, kalwalatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat, God bless po. Samahan tayo ng Panginoon sa maghapong ito.